Hello! Welcome back sa ating channel, mga Itachi-wan. It's been a while. O talaga naman. Woohoo! Charas! So talaga masaya tayo. Kasi another jutangan na naman natin pag-jiusapan. Nakakaloka. So itong jutangan na Itachi, kilala nyo na siya kung kayo ay talaga naman trabahador ng ating bansay na Pilipinas. O talaga naman, di ba, required na may contributions tayo dito, Itachi. Okay. Ngayon, may mga pa-loan sila, alam nyo na, hindi ba? So ito yung tinutukoy kong si SSS. O diba? SSS Salary Loan. Ayan ang pag-uusapan nating umagang Itachi. Sa lahat ng mga kagaya kong nagkakayod kalabaw para lang mabuhay. Diba? So hindi nawawala din ang mga benepisyong hatid sa atin ng SSS at saka iba't ibang ahensya like Pag-ibig, mga ganyan. So may mga benepisyo silang loans, mga ganito. Basta marami silang benepisyo na pwede yung matanggap in the future, 'di ba? Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay ang SSS Salary Loan. Ayan. Ano ba yung SSS Salary Loan na Itachi? O dito, alamin muna natin kung anong ibig sabihin nito. So bago tayo magpatuloy mga ka-Itachi, don't forget to subscribe naman. Paka-click that notification bell and then click mo yung subscribe na yan. Dapat naka-turn notification bell mo at saka pa-follow na rin ang ating FB page kasi nga magpapa-giveaway tayo ngayong Pasko na Itachi. And congratulations pala sa mga nanalo ng ating 100 pesos each GCash giveaway, yung 5 nakasagot ng tama sa previous video natin. O congratulations sa inyong lahat! Okay, back to programming. So, loans. Ito yung loans ng SSS. You can check this information sa kanilang website sa sss.gov.ph, and also you can check with your HR, with your employer kung paano ba mag-loan Itachi, ano ba yung mga details, mga ganyan. So, ang sabi dito ang salary loan daw, sabi, a cash loan granted to an employed, currently paying self-employed, or voluntary member. It is intended to meet the member's short-term credit needs. So, hindi lang pala pang empleyado ito. So, kung self-employed ka, may business ka, at saka naguhulog ka ng contributions, sa SSS, pasok na pasok ang bangat, at saka, at kung hindi ka naman nagtatrabaho, okay lang, basta naguhulog ka nga. Voluntary member ka, diba? Pwede naman yon. So, basta naguhulog ka at updated ang contributions mo, eligible ka na mag-apply ng loans. Paano ba ito? So, ito yung eligibility requirements. All currently employed, currently contributing, self-employed, or voluntary member. Tapos, for a 1-month loan, the member borrower must have 36 posted monthly contributions, 6 of which should be within the last 12 months prior to the month of filing of applications daw. And then for a 2-month loan naman, the member borrower must have 72 posted monthly contributions, 6 of which should be within the last 12 months prior to the month of filing of application. Taray! And then the member borrower whose employer must be updated in the payment of contribution. So dapat si kasi dalawa yan may contributions din, may bahagi dyan ang employer mo at saka may bahagi ka as employee. Okay, kung ano ka. So pero si employer na yung naguhulog nun. Sa case ko kasi si employer na naguhulog, yung porsyento ko, si employer na nagdeduct sa aking salary. So, ganun nangyayari. So, regarding sa computation, check nyo na lang yung computation ng contributions. Kung paano yung porsyento na yan. The member borrower has not been granted final benefit, total permanent disability, retirement, and death. So, dapat hindi mo pa na-avail itong mga benepisyo na ito para maka-loan ka, The member borrower must be under 65 years of age at the time of application. So, diba? So, retired ka na nga Tapos, senior ka na. Tapos, mag-loan ka pa, Hindi na pwede yun.
So, dapat below 65 years old ka. The member borrower has not been disqualified due to fraud committed against the SSS. So, yan. Common sense na yan. And then, how to apply? So, ito na yung pinaka-aantay niya. So, ganito. Ganito mag-apply mga mimasur. So, pag member borrower ka, kailangan mo fill up ante yung member loan application form. In my case kasi, ang ginagawa ko na online. Kasi meron akong account online sa SSS member, mga ganun. And then, kung gusto mo naman magpasa personally, kailangan mong pumila sa SSS, pwede naman, i-submit mo lang yung application form. Dapat pirmado na ng employer mo yan at may certification na rin. So, kailangan mo i-submit at least one of valid IDs. Ayan, mga valid IDs nila. Ayan. So, i-check niyo yung kung paano mag-apply. Pero, I suggest, doon na kayo mismo sa online mag-apply para mas mabilis. Gaya ng ginawa ko, te. Parang isang araw lang, 2 araw, na-certify na ng employer ko yung loan ko. Nakita na ng employer ko kasi nga rekta na yan. Once na nag-apply ako doon sa online, so parang dediretso yung approval muna doon sa employer ko. So, kailangan kasi ng certification nila na nag-apply si Akira na jujutang na naman siya. Kasi ito yung sa akin, renewal, te. So, renew after 1 year, kasi last year, nag-renew ako. Kasi ngayon magre-renew. So, pwede yun. So, after a year, nag-renew na naman Akira. So, nakita na ng employer ko, sinertify na the following day. Follow up ko pa nga eh. Kakasabit ko, nag-follow up agad si Akira. Atap na agad! So, ito yung overview niya, te. Makikita nyo dyan. Ito yung overview niya. Repayment term and schedule of payment. Okay, so yan. So, basahin nyo dyan. Maliit lang naman ang kanyang interest, eh. So, the loan shall be charged an interest rate of 10% per annum, ha? Bonggaria, kasi gobyerno, diba? So, 10% per annum, tas any excess in the amortization payment shall be applied to the outstanding principal balance. So, in my case kasi, hindi pa fully paid yung existing loan ko. So, ang ginawa, dineduct. So, i-deduct siya sa, sa niloan ko ngayon. So, ganun naman nangyayari. So, alam ko na, gamay ko na, kaya nahayaan ko na lang si SSS mag-deduct sa akin. So, ayun. And then, alamin natin kung magkano yung na-loan ko, te. Loan amortization not remitted on due date shall bear a penalty of 1% per month until the loan is yun nga lang, may penalty siya 1% per month, pero napakaliit lang naman ito. And then meron din siyang service fee of 1% of the loan amount shall be charged and deducted from the loan proceeds. So meron siya. And then, yung renewal naman, ito yung sinasabi ko sa inyo, renewal shall be allowed after payment of at least 50% of the principal amount and at least 50% of the term has lapsed. Proceeds of renewal loan is any amount greater than or equal to 0 as long as the outstanding balance on the previous loan is deducted. Ganun yung nangyari sa akin. Alright, so anyways, basahin nyo yan. And then, maglalagin lang ako sa SSS para ipakita ko sa inyo. So, dito maglalagin ako sa member.sss.gov.ph. Ayun. So, nandito ako sa sa SSS website. So, ang ginawa ko, pumunta muna. So, after login, di ba? So, pumunta ako sa loans mismo. Agad-agad. So, ginawa ko, nag-apply, clinic ko agad yung apply for salary. So, ayan. So, basta makikita nyo dyan kung pwede na kayong mag-apply, kung may mga amount na, ganyan. Basahin nyo, tapos ipoproceed nyo, tapos check nyo kung saan nyo gustong i-disburse yung pera, sa ATM nyo ba, sa savings account, or pwede sa e-wallet din pala. So, pwede nyo gawin yon. And then, kung wala pang naka-enroll na ATM or savings account, i-enroll nyo. Meron naman dyan pumunta kayo ng service, di ba? May service, and then, i-click nyo lang yung disbursement module. Okay? I-click nyo yung disbursement module, tapos, disbursement account enrollment. Yan. Diyan nyo i-enroll yung, ninyo, yung savings account or e-wallet. Pwede yun. Basta nakapangalan sa inyo. I-follow nyo lang instructions dyan. So, magkano ba ang na-load ko? Ito na.
So, yun na nga. 40,000 pesos. Ang loanable amount ko. Pero deducted na yung existing loan. May existing loan pa ako parang nasa 16,000 pesos something eh. So, ang matatanggap ko lang 23,000. So, eto, papakita ko sa inyo yung status. Actually, hindi pa na-disburse sa ATM ko. Hiniintay ko pa lang. Kasi, ang sabi 3 to 5 business daw after nung ma-certify ni employer ko yung yung jutang-jutang. Pero papakita ko sa inyo, ito yung yung status ng aking salary. So, yan. Ginawa ko yan sa SSS website. So, dito sa, account ko. And then, yan. Disbursement through bank. O, diba? Tapos, nandiyan na rin yung bangko ko. So, yung net amount na makukuha is 23,691 pesos and 66 cents. O, diba? Ang taray. Tapos, yun nga. Dineduct na. Sayang nga eh. Kung fully paid ko na siya, at least makukuha ko ng buo yung 40,000. Pero hindi na ako makantay kasi uuwi kami ng probinsya magpapagawa ako ng CR. Magpapagawa ako ng pintuan pa lang naman ng CR. So ayan. So magpapagawa tayo ng pintuan ng CR. At least may mapupunta naman. So hindi ko naman naramdam yung deductions, yung laki ng amortization na dinededuct sa akin ng employer kasi nga 'di ba? Nasa payslip na eh. At saka hindi ko ramdam talaga. At least hindi na ako yung namumroblema na magbabayad every month at iisipin ko pa na magbayad sa diba, payment centers. So maganda ang employer ko na nagde-deduct every month. So ang monthly amortization ko is 1,845 and 80 cents. So hahatiin yan ng 2 beses. So magkano 'yon? I-divide nyo na lang sa 2 beses kasi first cut off at saka second cut off. Diba? Antaray! So, hindi ko ramdam yan, promise. So, anyways, sasabihin nyo yung loan agreement dyan yung kung magkano makukuha nyo yung loan amount at tapos yung payment schedule, tapos may service fee din as you can see, tapos ilalatag nyo na lahat kung hanggang kailan nyo siya babayaran. Alright, so accept mo lang yan and then proceed mo na sa application. Tapos yung approval niyan mapupunta muna dyan sa employer ninyo, tapos sila yung magsa-certify muna and then i-approve ni SSS na yan. Mabilis lang approval nila parang 2 days lang na approve na yung sa akin. Kaso yung disbursement inaantay ko pa rin kasi 3 to 5 business days daw. Hopefully this Monday or Tuesday ma-disburse na sa aking savings account. Ito pa ang taray. Ayun na nga. Jutang na naman Akira. Salamat. Yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Abangan nyo ang next giveaway natin, GCash giveaway natin, and congratulations sa mga nanalo na naman ha. Maraming salamat and make sure you are a subscriber sa ating channel. Of course, sa ating Facebook page na Team Marcos. Dapat nakapalo kayo para eligible kayo sa mga pag-GCash giveaway kayo. Kung hindi kayo nakasubscribe or nakafollow, madi-disqualify ang inyong napanalunan. Taray! Maraming salamat everyone. Buyers. Jutang ang Akira. Hindi mo yata papagawa ng yan eh. Baka hindi mo lang, baka gagastusin mo sa boiler yan. Char. Chares!